of the purse. Ayan, although ito, tinuturo din ito sa college not even sa law school. Sa college pa lang kasi may constitutional law di ba? Dito pinapakita ang katapatan ng Kongreso na mag-insert. Kasi ayon sa ilalim po ng ating Philippine Constitution, in particular Article 6, Section 24 and 25, ang Pangulo po ay nagmumungkahi lamang ng panukalang budget sa pamamagitan ng National Expenditure Program, yung NEP. So ulitin ko, nagmumungkahi lamang ang Pangulo through the National Expenditure Program. Ngunit ang totoong power of the purse o ang kapangyarihang mag-approve at maglaan ng pondo ay nakatalaga po yan sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado. Yan po ay obligasyon ng Kongreso. Okay? Ngayon, suportahan natin itong statement na to. Ayon po sa landmark case na Arroyo versus Aquino, malinaw na ang lehislatura ang may eksklusibong kapangyarihan sa pagpasa ng General Appropriations Bill. Okay? Sa madaling salita, ang mga kagalang-galang na kongresista diyan sa Kamara, diyan sa Senado, ay may legal na karapatang magbawas. Shout out, Dorcas. Bawas. Victoria. Magdagdag. Dagdag. Marisa. Bawas, dagdag. At mag-insert ng pondo habang pinagdidiskusyonan pa ang pondo ng ating pamahalaan. Alam niyo po, Assistant Professor, mas nakakagulat at mas nakakatakot siguro kung ang Pangulo ay nagma-micromanage, pati ang bawat singit ng higit 300 na mambabatas habang nagpapatakbo ng buong bansa. Hindi po iyon pamamahala. Paranoia yon. Ngayon, punta tayo doon sa veto power. Hindi ito yung veto na pinapahid sa kilikili. Veto power. Ang kapangyarihan makakita ng lahat. Ayan, may veto power ang presidente. Ayon po sa Article 6, Section 27, Paragraph 2 ng Saligang Batas, may tinatawag na item veto power ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pwede niyang ibito ang partikular na linya o pondo sa General Appropriations Act o kung tawagin nga natin ay SAGAA. Okay? General Appropriations Act. Pwede niyang ibito ang partikular na linya o pondo sa General Appropriations Act. Okay, may isang kaso dyan na kung saan ito po ay piniliwanag ng ating Korte Suprema. Ipinaliwanag po ito sa kasong Gonzales versus Macaraig kung paano ginagamit ang line item veto. Pero para mabito ang isang probisyon, kailangang dumaan muna ito sa review ng iba't ibang ahensya tulad ng Department of Budget and Management. Kung yung insertion ay nakatago, pinalitan sa Bicameral Conference Committee sa hating gabi habang tayong lahat ay naghihilik at nahimbing na natutulog o binaon sa ilalim ng mga technical na termino. Natural lang na magkaroon ng nadidiskubreng gulat kapag ginagawa na ang aktwal na eksekusyon ng pondo ng bayan o budget. Di ba? Hindi po magic spell ang veto power na kapag pikit ng Pangulo ay makikita niya agad ang lahat ng magic, lahat ng mahika ng Kongreso. Hindi ho si Superman yan. Hindi yan si Spider-Man. Hindi yan comic hero. Ordinaryong tao din yan. Okay.
Tingnan natin yung lawak ng tungkulin ng Pangulo at ang alter ego doctrine. Itong alter ego doctrine, natalakay na natin to nung mga nakaraang taon. So we will not discuss it further today. Alam niyo po, hindi makatarungan at nagpapakita ng kawalan ng kaalaman sa public administration ang mabilisang pagkap ng salitang tanga o kasabwat kapag hindi agad natuklasan ng Pangulo ang isang dumi, isang mess o anomalya sa Office of the President o sa buong ehekutibo. Madali po magsalita ng tanga o kasabwat. Madaling sabihin yan, pero mahirap patunayan. Lalong-lalo na kung hindi ka man lang nakapaglingkod sa pamahalang kahit barangay secretary, barangay tanod, o kagawad, o mensahero. Di ba? Alam niyo pa sa ilalim ng Doctrine of Qualified Political Agency o kung tawagin namin ay Alter Ego Doctrine na pinalawik sa kasong Carpio versus Executive Secretary. Yan isa-isay natin. Ang Pangulo ay may napakalawak at napakaraming pambansang responsibilidad. Hindi inaasahan ng batas na siya ang personal na magmamasid, mag-inspeksyon at mag-aproba sa bawat pondo, sa bawat kontrata, sa bawat dokumento, sa bawat sulok ng bureaukrasya. Yan po ang sinabi ng Korte Suprema. Ang Pangulo po, yan po ay umaasa sa kanyang mga cabinet secretaries at subordinates. Yan po yung tinatawag natin good faith reliance. Okay? Good faith reliance ang tawag dyan. Ang hindi agad pagkaalam sa isang anomalya dahil sa napakaraming inaasikasong pambansang usapin ay hindi po katangahan. Hindi po yan kamangmangan. At lalong hindi ito kasabwat o conspiracy. Dahil sa batas, ito ayon sa Estrada to, Joseph Estrada versus Sandigan Bayan. Ang pakikipagsabwatan ay nangangailangan ng patunay na masamang hangarin. Tawag yan mens rea. At direktang pakikipagkasundo sa krimen. Hindi lang dahil huli mo nang nalaman ang kalokohan ng iba, ang kalokohan ng iyong mga pinagkakatiwalaan sa baba, ang kalokohan ng ibang public officials sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Ganyan po ang tunay na pangyayari o realidad sa ating gobyerno. Sa new and improved Kopi Ko Blanca na nakaka-good vibes, mapapasayaw ka! Sabay-sabay tayo! Sabay-sabay! Kopi Ko Blanca! Creamy ang sarap ng good vibes para ready for the day sa Kopi Ko Blanca. How to turn this basic product into this cut. So, Ang tanong dito may selective amnesia ba tong si Assistant Professor? Diba? May nakakalimutan Shoutout, ba tong mga Polonges. particular Shoutout, Polonges. pagkakataon? Salamat, Kasi salamat. sadyang kalimutan. Alam niyo, ito yung nakakatawa sa lahat. Nung panahon ng ating Pangulong Duterte, nasan po yung matalas at nag-aapoy ninyong panunuri bilang isang journalist? Kung namumuna kayo ng mga nakaraang administrasyon, hindi ganyan katalas. Hindi ganyan na parang nagkaapoy ang inyong mga dila. Bakit tila naging malatahimik na ermitanyo ang ilang kritiko noon? Sa kabila ng mga kontrobersiya sa Pogo revenues, sa Parmali, no? At iba't ibang realignment. Pero ngayon, para kayong naka-unlimited coffee, unlimited rice, super active. Nagpupuputok ang butsi. Nagpupuputok sa galit at handang sumabog sa bawat linya ng budget
Kala mo, Mayon Volcano na sumabog. Kala mo, Taal Volcano. Nagmamagaling. Pasintabi kasi kayo, kung tumira kayo, tira talaga Diba? Wala namang karanasan sa gobyerno. Gaya ng paalala doon sa kaso ni Belica versus Ochoa. Ang prinsipyo ng pananagutan, transparency at separation of powers ay dapat pantay-pantay, tuloy-tuloy at walang pinipiling administrasyon. Hindi lang kapag kailangan mong gumawa ng controversial at trending na clickbait content sa YouTube channel. Tsaka ka papasok. Huwag ganun. Kung wala kang ka-background sa government, huwag kang mag-aasta, nakala mo budget analyst, master of budget, master of law. Mahirap yun. May kanya-kanya tayong linya. Limitahan mo yung sarili kung saan ka lang, where you belong. Okay? So, may payo tayo dito no? Alam niyo po yung pamamahala sa bansa at pagpapatakbo ng pambansang budget ay hindi po yan katulad ng paggawa ng syllabus sa classroom o yung pag-stream sa YouTube channel na pwede mong cut, edit, o lagyan mo ng dramatic sound effects kapag may mali. O kaya maglagay ka ng ilaw dito sa kaliwa, maglagay ka sa kanan para pumogi ka, lagyan mo pa doon sa harapan. Ang dami mong ilaw, ang ganda ng background mo. No? Ang ambience, ang galing. Hindi po ganun ang pamamahala sa gobyerno. May proseso ang constitutional checks and balances. May limitasyon ng kakayahan ng isang tao kahit siya pa ang pangulo ng ating bansa. Bago po natin akusahan ng palasyo gamit ang mga salitang anga o kasabwat, baka mas magandang magbasa muna tayo ng saligang batas, yung administrative code, administrative law, at mga desisyon ng ating Korte Suprema, kagaya ng mga landmark cases na aking binanggit kanina. Belica versus Ochoa, Estrada versus Sandigan Bayan. Yan po ang aking mga binabanggit na kaso kanina. Alam niyo po kasi mahirap kasing magmarunong at maging kapitan sa pagpapatakbo ng malaking barko ng estado. Kung yung karanasan mo pa lang sa paglalayag ay ang pagpapatakbo lang ng papel na bangka sa palanggana. Iba yun. Barkong malaki doon sa West Philippine Sea o sa Pacific Ocean versus bangkang papel sa palanggana. Okay, so medyo matagal na tayo. Nasa kulang-kulang 20 minutos na to. Sana po ay nakatulong ang ating lecture sa episode na to. Aral well at kita-kits sa susunod nating vlogging session. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy ang pagulan sa ating bansa. May habagat pa din, no? At tuloy-tuloy daw ito hanggang katapusan ng buwan ng Agosto. At marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Espuela. Nakamute pala tayo. Sorry naman. Oo. Shoutout ulit no sa mga nag-iiyakang garapata tulad ni Amadeo Garcia. Sabi niya, kayo ang baka hindi makabawi. Ha? Ano pa pinapanood mo? Netflix? Bobo! Unang-una, nag-subscribe ka pa para makapag-comment, no? Talagang pinanindigan mo ang kabobohan mo. Pero okay lang yan. Manatili kang bobo kasi bagay sa inyo mga panatiko ni Digonyo. No? Diyos ko Lord Rudy. Sabi niya dito, habulin niyo daw ang mga kumukulimbat sa flood control. Magkano ba ang napabutbon? Tanungin mo si Cayetano. Ha? Tingnan mo, tahimik sila ngayon. Listado di ba? Tanungin nyo. Ha? Tanungin nyo. Ay, gusto mo, tanungin mo pa yung sinabang kalyado nyo. Yung mga kalyado nyo, na kayo mga demonyo. Tanungin nyo. Kaya nga lahat sila nakakulong na di ba? Ay, Diyos ko po, Rudy, hanggang ngayon di ka pa rin gising. Ha? Manatili kang bobo.
Kaya namin kayo pinagtatawanan, di ba? Anak ng kamote. Si Gina Acosta, na tauhan ng amo mong no? Ng amo mong nag-iiyak-iyakan, no? Nilaglag 2.0. Nilaglag sa House, nilaglag pa sa Senado. Paano pa makakabawi ang amo nyo? Ha? Amadeo, ha? Ano na? Kaya kayo pinagtatawanan mga bobo talaga kayo. Putragis, sino ang nagutos? Si Madam po. Sino si Madam? Sara Duterte. Putragis, nako po. Ang hirap, no? No? Ang hirap tanggapin, no? No? Bobo kasi nyo, bobo nyo. Okay, last topic tayo sa mga kabobohan ng mga to. Diyos ko Lord Rudy. Alright, last topic tayo, mga walang kwenta. Nag-subscribe ka pa talaga, bobo. Alright, countdown tayo. Countdown. Diyos ko pa. Alright, may love shout out. Good evening, Mabsat. Maayong gabi sa lahat, especially sa mga nandito sa Cebu. Nandito si Maestro, no? Nako po, Mabsat, no? Nagtatanong. Actually, gusto ko nga mag-survey dito. Gusto ko mag-survey dito sa Cebu, Mabsat, no? Anyway, pag-usapan muna natin. Iisang modus operandi, iisang sindikato, bistado ang pattern ng confidential fund. Kaya hanggang ngayon, hindi sila makabawi-bawi. Mapa Office of the Vice President man yan or DepEd. Nako po. Kaya nako po, bistado ang galawan, mga Mabsat. Lalo na nilaglag ng kanyang tauhan. Not once but twice. Nako po. Ang modus operandi, isang sindikato, bistadong pattern sa confidential fund. Ang mga huling kaganapan sa pag-usad ng investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte ay naglantad ng isang garapal at paulit-ulit na krimen, ang sistematikong pagnanakaw ng confidential funds gamit ang isang modus operandi sa magkakaibang ahensya ng gobyerno. Kaya kayo mga bobo, manatili kayong bobo. Mula Davao City Hall, Department of Education, DepEd, hanggang sa Office of the Vice President, lumabas at malinaw na pattern na pagnanasa ng pondo ng bayan ang ayaw i-liquidate. Sa gitna ng circus na ito, nako po, ang kanyang pinagkakatiwalaang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, ang pinakamatibay na testigo na kasabwat, complicit at nagpapatuloy na buwis ng bayan ay ginawang personal na gatasan. Facts tayo, Davao OVP Connection. The Recycle Disbursing Officer, ayon sa pinakahuling ulat na record ng pamahalaan, hindi bago ang pangalan ni SDO Gina Acosta sa sistema ni Sara Duterte. Si Acosta ay matagal nang kasama ni Sara mula pa nung alkalde siya sa Davao, bago binitbit sa OVP upang maging taga-withdraw ng sandakamakmak na pera. No? 500 million cash trail, kinumpirma ng mga nagdaang pandinig na daang-daang milyong cash ang sunod-sunod na pinalabas sa ilalim ng pamamahala ni Acosta. Ang pondong ito ay mabilisang na-liquidate sa loob lamang ng iilang araw gamit ang mga kaduda-dudang resibo na isinuka na ng Commission on Audit. Ang COA, red flag. Ang garapalang pattern na ito ay dahilan kung bakit nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance dahil sa mga acknowledgement receipt na may mga peking pirma, mga pangalang hindi umiiral sa Philippine Statistics. At syempre, at mga transaksyon walang lehitimong basehan. Pangalawang punto, magkakaibang opisina, iisang taktika. The blueprint of greed. Sa the standard operating procedures, may malinaw na pattern na avarice o matinding kasakiman sa confidential fund si Sara. Noong alkalde siya ng Davao, biglang nag-triple ang secret funds ng lungsod mula 144 million noong 2016 hanggang 2022.
460, my goodness, mga times 3. Kaya sanay na sanay sa ganitong kalakaran. Noong naging Vice Presidente ng DepEd Secretary, dinala niya ang iisang Davao Syndicate at ginamit ang parehong estilo. Nagpasok ng pondo sa mabilisang wawasakin sa loob lamang ng 11 na araw nang walang nakakakita. The fear of auditing, ang matinding aversion o pag-iwas ni Sara ang tamang liquidation ay patunay na may itinatago silang modus operandi. Pero sabi ni Sara noon, Mabsat, no? Sabi niya, pag nasa Senado na ang impeachment or articles of impeachment, bloodbath na. Putragi, mula na nag-umpisa ang impeachment, ni Anino niya, no, hindi pumasok doon sa Senate Impeachment Court. Kasi napakaduwag niya. Sinasabi